Yo! Welcome back sa aking channel. Ako nga pala uli si Singson Meister. Back again with a video review. This time, ito yung mga custom works ni Sir Angelo Lopez aka Angel Styles 13. Tama ba ako dun, Sir Angelo? Ililink ko rito sa video yung kanyang IG or Facebook account. So, si Sir Angelo Lopez ay isang humble collector and international customizer din siya ng mga WWE Elite or Ultimate Edition action figures. Basta anything about wrestling, master yan. Actually, kahit ibang line, kaya niya ni Sir Angelo Lopez. So anyway, ito yung mga figure na converted or merong malaking ginawa. Medyo intrusive siya and hindi siya magagawa mostly by, let's say, kunyari, tayo, wala tayong experience. Hindi ito magagawa ng basta-basta. So, magsa-start muna tayo dito kay Mr. John Cena. So, ito nga pala, si John Cena. Mumove lang natin ito mga sa gilid. This is a mixture of the first Ultimate Edition John Cena and the latest John Cena, yung blocking pants. So ginawa ko kasi ito yung attire na naging favorite ko nung kabataan ako kasi di ba ang angas-angas niya rito. So yung Taganomics niya, di ba? Yung Doctor of Taganomics. So yung first run niya, halos ganito yung itsura niya. Meron siyang, ito nga, yung chain. Tapos yung blue jorts. Tapos ito yung jersey usually. Ito yung jersey na to is from his newer WrestleMania appearance kung di ako nagkakamali. Ginamit ko lang siya rito. Tapos ito yung cap niya yung nga yung sa unang Ultimate Edition niya. Pati itong mga gauntlets. Ito galing to doon sa yung kanyang Word Life hands. Yan. Removable yan. Galing yan doon sa Elite na kasama nitong shirt na to. So ayan siya. So tanggalin natin yung shirt niya para makita natin kung ano yung itsura underneath. So, yung unang figure kasi nito was yung torso joint niya is hindi ganun kaganda eh. Wala siyang butterfly joints. Hindi maganda yung figure niya. Ito kasi may butterfly joints. Ayan, nagaganyan yan. Yan. So, ito galing dun sa unang Ultimate Edition na John Cena. Pati itong pants. Pati itong feet. Tapos, ayan, tinorso crack niya yan. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Ano na yan? Trade secret niya na yun. So, ayan, mali nakikita mo nyo. Seamless yung gawa niya. Ayan. What's good about these customs is that it feels like factory made pala. So kahit ganyan-ganyanin mo siya, kahit laro-laruin mo, walang mangyayari dyan, matibay yan. Kahit bagsak-bagsak mo, yan, ganyan. Bato mo dun, walang mangyayari dyan, matibay yan. So ayan. Ayan si John Cena. O, diba? Isa yan sa mga unang pinagawa ko sa kanya na Ultimate Edition. Ayan. So ang recipe niyan, ilalagay ko yung mga picture dito if makita ko siya sa internet. So ayan. See? Seamless ang pagkagawa niya. Parang factory made nga talaga ikaw nga nila. Ayan. See? So yan, si John Cena. Tapos, yung next na pinagawa ko sa kanya is Le Champion. Le Ocho. Chris Jericho. So, si Chris Jericho kasi diba, alam naman natin nasa AEW na siya. So, if magkakaroon siya ng mga Mattel releases, it would be years pa or decade pa kasi mukhang Jericho is willing to stay at AEW for a long period of time. So anyway, tanggalin muna natin yung kanyang belts. So the base attire is from the defining moments Chris Jericho when he became undisputed WWF champion, if tama ako. So ito yung attire niya na tinalo niya si Austin at Rock at the same night with interference syempre. So anyway, ayan si Chris Jericho. As you can see, converted na siya fully sa Ultimate Edition. So ayan yung boots niya. Kita nyo. Ayan o. Sobrang detailed yan. Ayan. Tapos anyway, ito nga pala uli si Chris Jericho. Yung torso niya is galing kay Steve Austin na Ultimate Edition. Yung hands niya rin. Tapos yung head niya is from the defining moments pati as well as tong kanyang pants, tights. Yung boots is galing kay Shawn Michaels na Ultimate Edition. Magastos, no? Magastos magpa-convert pero on characters like this na alam mong matagal pang hindi magkakaroon, it's worth it naman para sa akin. So ito galing din to sa Defining Moments Chris Jericho. Again, as you can see, napakapulido ng gawa ni Sir Angelo. No chipping yan, tapos no paint involved. Talagang as in basta masterpiece niya to. Wala akong masabing negative talaga eh. Wala akong masabing. Hindi ko ma-describe na basta sobrang ganda ng gawa niya.
it's like it came from Mattel's factory talaga. So yan, pag nagkaroon tayo ng Chris Jericho na Ultimate Edition, I'm sure isa to sa mga attire na gagawin ni Mattel. For sure, no doubt. Yan. And last but not the least, the Rated R Superstar Edgy Boy. So yan. So latest to, 'di ba? Ito yung kanyang Ruthless Aggression attire. Ito yung last figure niya na nilabas before he jumped ship to AEW. So as you can see, yung kanyang coat, ito is one piece rubber coat talaga to eh. So di ko alam kung saan niya nakuha. Maglalagay rin ako ng picture dito kung saan specific figure niya nakuha tong coat na to. Ayan siya. So kinonvert niya, syempre, UE torso na to eh. So, kinonvert niya as maging part ng UE figure. So, kinat niya yan. Kasi single piece tong ano na to eh. Coat na to eh. So, yan, kinat niya. As you can see naman, ang ganda ng pagkagawa niya rin. No? Tinanggal niya rin tong mga colored button sa coat niya as per my request. Ayan. Diba? So, like the regular Ultimate Edition Edge, tatanggal din yung arms niyan. Papapalitan natin siya. So, yan. Tanggalin muna natin. Ayan. Tapos kunin lang natin yung arms in a bit. So ayan si Edge with this Rated R belt. I know it's not accurate kasi yung suot niya to, ito yung belt niya. Pero anyway, wala akong masalpakan ng Rated R belt ko. So yan. Yung torso niya is galing sa Edge Ultimate Edition, yung kanyang Return Edge. Tapos yung head niya, the attire, it came from the Ruthless Aggression Edge. Pati yung arms niya, so makikita nyo rito, pinless arms na to. Kasi galing siya roon sa Ruthless Aggression Edge. Ayan. No painting involved yung ginawa to ni Sir Angelo, so pwede mo siyang laruin freely, pwede mo siyang i-display without cheating, without worrying about anything. So ayan, as you can see, napakaganda rin ng gawa niya. Pulido. Oh, see? Papa-custom ko sana tong boots, pero nagbago isip ko kasi sabi ko masyadong matrabaho eh hindi naman ganun kapansin. So ayan si Ruthless Aggression Edge. Bukod pa pala dyan, meron pa tayong isang alternate head. Yan, nakuha ko to kay Sir Nick. Thank you Nick. Anyway, ayan, gawa rin to ni Master Angelo, pinasa niya sa akin. Kasi, di ba nga, ito si Edge. Paano kung gusto ko ng modern Edge? Kasi di ba, malupit-lupit din siya ng modern niya. So, ayan. Nakakabit pa rin yung kanyang head. Ayan. O, di ba? Ang ganda ng pagagawa ni Sir Angelo. Ito yung streaming head ng Ultimate Edition. Tapos, minodify niya yung hair para bumaba siya. As you can see, ang ganda ng details. So, parang halos match niya tong buhok ng Ruthless Aggression Edge. Ayan, see? True FX. Tapos yung beard niya is custom din, painted, and sculpted by Master Angelo Lopez. See? So lalagay natin yung coat niya and see what he looks like with it. So here is Edge with the custom head made by Sir Angelo Lopez, Angel Styles. Modern head on a Ruthless Aggression body. So ayan, ito rin ulit si John Cena. Ayan, tapos ito si The Champion, Chris Jericho. So thanks again guys for watching, and big shout out ulit kay Master Angelo Lopez. Kung di dahil sa kanya, hindi ko makukuha tong mga dream figures ko na hindi pa gagawin ni Mattel. Malaking tulong si Sir Angelo sa ating small wrestling community rito sa Pilipinas. And if you'd like anything or something done, don't hesitate to message him. Huwag nyo lang siyang kukulitin na madaling araw. Siyempre tao tayo, di ba? Nagiging busy rin tayo. Ayun, so maraming salamat guys again. Thank you all for watching, and I'll see you soon next time kung may bagong review.